Hi mga kahugot! I am Teacher Manny and welcome to Ma'am Hugot Channel. So, last time, di ba, napag-usapan natin ang tungkol sa balancing chemical equation at ang ginawa nating example ay ang chemical equation ng photosynthesis. Ngayon, gamitin natin ulit ang photosynthesis na equation sa ating talakayan ngayon patungkol sa the law of conservation of mass. Kaya, panoorin hanggang dulo para malaman kung ano ang science hugot ni teacher. Ano nga ba ang law of conservation of mass? Law of conservation of mass ay nagsasabi na walang pagbabago sa mass during chemical reaction. Ibig sabihin, ang mass ng reactants bago ang chemical reaction ay parehas doon sa mass ng products pagkatapos ng chemical reaction. Since last time ginamit natin ang equation ng photosynthesis sa pagbalanse ng equation, ngayon gamitin ulit natin ang chemical equation ng photosynthesis upang malaman na walang pagbabago sa mass during chemical reaction, na ang mass ng reactant ay parehas pa rin doon sa mass ng products. Diba noon naglista tayo ng mga atoms present sa both sides of the equation. So yun ulit yung gawin natin, ilista ulit natin yung mga atoms na present dito sa reactants at dito sa products sides. Okay? So dito sa reactant side, makikita natin na mayroong hydrogen, oxygen, tsaka carbon. At dito rin sa product side, makikita natin na wala din pagbabago sa mga elements na present. Meron ditong hydrogen, mayroong oxygen, at mayroong carbon. Ang sunod na gagawin natin dito, so take note guys, this is already a balanced equation. So, ang sunod na gagawin natin dito ay magbilang tayo kung ilang atoms ang present sa bawat elements na to. So, ang hydrogen, magbilang tayo dito sa reactant side, mayroong 6 na coefficient dito at may dalawang subscript. So, multiply lang natin yan, 6 times 2 and that is may 12 na hydrogen. Tapos, ang oxygen natin, may coefficient dito na 6. And, since walang subscript dito, ibig sabihin may isa lang dyan. So, 6 times 1, mayroong 6 dyan na oxygen. Pero dito sa carbon dioxide, may oxygen din tayo dito. So, may coefficient tayo na 6 at subscript sa oxygen na 2. So, 6 times 2, ang oxygen natin dyan ay 12. So, i-plus natin yan sa oxygen dito sa water molecule na mayroong 6. So, 6 yan. Tapos, ito ay mayroon tayong 12. So, 6 plus 12 na oxygen, may oxygen tayo dito na 18. At ang panghuling element dito ay yung carbon. Since 6 na coefficient dyan. At eto wala tayong makikitang subscript but that is understood as 1. So 6 times 1 that is 6. Okay. Dito naman tayo sa kabilang banda. Ilang hydrogen meron tayo dito sa product side. So, ito lang siya. Meron tayong 12. Ilang oxygen? So, ito may coefficient tayo dito. Tapos, may subscript na 2. So, 6 times 2, that is 12. Tapos, dito may 6. So, 12 plus 6, meron tayong 18. At ang carbon, ito si carbon, meron siyang 6 na subscript. So, meron siyang 6 na carbon.
So, makikita natin parehas yung bilang ng mga atoms natin sa bawat side of the equation. Now, tingnan natin kung ganun din yung mass. So, eto, mga values na to, nakuha ko siya sa periodic table of elements. Pero, i-round off na lang natin ito. Kaya ito, yung gagamitin natin para hindi tayo masyadong mahirapan. Okay? So, pero saan ko nga ba nakuha itong mga grams na to? So, sa periodic table of elements, hanapin ninyo doon yung tinatawag na atomic mass. Doon ko kinuha yung mga values na yan. So, ito si carbon, ito si oxygen, ito si hydrogen. Ngayon, dito sa reactant side, meron tayong 12 na hydrogen. So, multiply lang natin siya doon sa mass ng hydrogen, which is 1 gram. Yan. So, 12 times 1, of course, yung sagot dito ay 12 grams. Sunod ay yung ating oxygen. So, ang atomic mass ng rounded version ng oxygen ay 16. So, multiply lang natin yung 16. 18 times 16. So, ang sagot ay 288 grams. At yung carbon dito, yung 6, i-multiply lang din natin siya into 12. 12 grams. So, ang sagot ay meron tayong 72 grams. Then, i-add lang natin yung mga values na to. Ang makukuha natin ay 372 grams. So, dito sa reactant side, yung mass ng mga reactants dito ay 372 grams. Meron 12 grams ng hydrogen, 288 grams of oxygen, at 72 grams of carbon. Ito ang ating total mass. Ang 372 grams for the reactants. Tapos, dumako tayo dito sa products. So, this is yung hydrogen. Yung hydrogen, that is times 1 gram. So, that is 12 grams. Yung ating oxygen, 16 grams. So, ang sagot ay 288 grams. At, ang carbon ay 12 grams. So, meron tayong 72 grams. Ang total, of course, the same, 372 grams. Total mass ng products. So, dito makikita natin na walang pagbabago sa mass before and after the reaction. Walang pagbabago sa mass from the reactant side to the products side. So, ito yung tinutukoy ng the law of conservation of mass. So, guys, may naiisip na ba kayo na science hugot mula sa law of conservation of mass? So, science hugot number 1. Parang sa buhay natin, maaaring magbago ang ating sitwasyon, trabaho, o mga pangarap. Pero, ang mga natututunan, karanasan, at pagpapahalagang nabuo sa atin ay hindi nawawala. Tulad ng mass sa isang chemical reaction, hindi ito nawawala. Science hugot number 2. Kagaya ni mass na hindi nagbabago bago at pagkatapos ng chemical reaction, sana tayo din hindi magbago bago at pagkatapos ng ating tagumpay. Sana manatili sa atin ang pagmamahal natin sa mga taong mahal natin.
Gayon din ang pagpapakumbaba. Na kung bago ang tagumpay, tayo ay mapagpakumbaba, sana ganoon pa rin pagkatapos ng ating tagumpay. Pangatlo, anuman ang ating mga naging karanasan, anuman ang ating mga naging pagkakamali sa buhay, anuman ang ating mga problema o mga sitwasyon sa buhay, huwag nating kalimutan na hindi nagbabago ang ating halaga. Tayo ay mahalaga sa mga taong nagmamahal sa atin at tayo ay mahalaga sa mata ng lumikha sa atin. Huwag nating pakalimutan ang ating worth bilang tao. So guys, if this video helped you with your lesson or sa science hugot, huwag kalimutang mag-like, i-share, and subscribe. Muli, I am Teacher Manny, ang inyong Ma'am Hugot. I-comment na sa baba kung ano ang science hugot ninyo sa lesson na to. Hanggang sa muli!